Good evening po sa bawat isa. Welcome po sa ating free webinar. Yan. It's all about the automated trading robot or expert advisor na pinangalanan nating Social Sahab. Yan. At ang ginawa natin ay in-expose natin siya as a trial version. Meaning, hindi mo na kailangang ibigay yung trading ID, trading account ID para magamit siya. So may limited time period na pwede mo siyang i-test sa iyong demo account without hard coding the demo account ID, trading ID. Ayun. Then saan ba 'to kukunin? Yan ang unang tanong. Saan nakukuha yung trial version? Dito siya kinukuha sa ating shared Google Drive. Yan. Bigay ko sa inyo yung ano. Ba't hindi naka-display yung ano? Tawag dito. Yun. Yan. So ilalagay ko sa Messenger ay sana sa chat box yung link kung saan siya pwedeng kunin. Ayan. So, ang file name niya ay insightedge_saucersahab.ex4. Ayun. Tapos i-download mo siya. Pagka-download mo, sige gawin nga natin. So pag-click mo ng download, i-download siya ng browser. Yun. Tapos makikita mo siya sa downloads folder. Yun, nandun siya. Downloads folder. Okay? So once na nasa downloads folder mo na, pupunta ka ngayon sa iyong Tickmill trading platform, MetaTrader 4. Yan. Pag nandun ka na sa MetaTrader 4, File, Open Data Folder. Katapos, dun sa MQL4 na folder, double-click mo siya. Then sa Experts folder, double-click mo siya. Tapos, I suggest gumawa tayo ng 15 MCTS na folder para doon ibinabato o inilalagay lahat ng mga indicators, expert advisors, or mga robots natin. Yun. Okay? Pagkatapos, punta ka doon sa downloads, right-click, or cut. Yun, no? Piliin mo yung cut. Tapos, ipipaste mo siya dito. Paste. Yun. Siyempre, kung meron na siyang existing, magtatanong yan kung i-overwrite ba o hindi. Paste. Yun. So, magtatanong siya. So, ang pinaka-best is i-overwrite. No? I-overwrite. Replace the file in the destination. So, yun ang gagawin. Okay? So, hindi ko gagawin para hindi ma-overwrite yung aking kopya muna. Yan. Once na na-overwrite mo na or nailagay mo na dun sa specific folder ng MetaTrader 4, mabalik ka sa MetaTrader 4, punta ka dun sa Expert Advisors na folder sa Navigator, no? Expert Advisors na folder. I-right click mo siya, then refresh. Yun. So pagka-refresh niya, ma-update ang MetaTrader 4 kung ano man ang bagong nandoon na mga robot files or indicator files na nilagay mo. Ayan.
Now, para magamit mo siya, kailangan mo siyang i-attach sa isang chart. So, in this case, gold. Yan. So, ginagamit natin siya sa gold na 1-minute chart. Yan. 1-minute chart. So, ito yon M1, tapos gold, no? Yan, oh, gold M1. Okay. So, para magamit mo siya, double click lang yung file name ay yung listahan sa listing, no, Insight Edge underscore Sorcerer sa hub, double click yun at ma-attach na siya. Pwede ring click and drag para ding indicator, no, yun, ma-attach na siya. Okay, so ang key feature para mapagana mo siya, para tumakbo siya, una dun sa common tab dapat naka-allow live trading. Yun, dapat naka-allow live trading. So, dito chineck ko siya, allow live trading. 'Pag okey ko nito, 'yan, 'pag okey ko nito, dapat makikita mo siya sa bandang kanan na nakangiti, yung icon na yun, 'no, nakangiti, 'yan. 'Pag nakangiti siya, ibig sabihin, running ang iyong or allowed ang iyong robots to do trading. Okey, 'pag yan ay hindi nakangiti, dapat ma-check mo rin kung itong auto trading na button ay naka-press, depressed, 'yan. 'Pag siya ay naka-depressed, dapat naka-smile 'yan. 'Pag hindi yan naka-smile, naka-depressed 'to, tapos ano 'di ba, sabi natin inallow na natin yung live trading, 'yun. May isa pa kasi siyang settings, nag-ha-hang yung aking nag-hang na yata yung aking browser. Wait lang, Hindi naman, oops. Load. Nag-hang ang aking Zoom. Dapat in yun, right click lang pala. Okey, yan. Meron siya kasing isang setting na pansarili niya. So, para ma-access mo yung robot, right click mo yung chart, then expert advisors, properties, or hit F7 sa keyboard, yun. So, naka-allow trading, 'no? Tapos naka-depress naman yung auto trading. Tapos sabi mo hindi naka-smile, yan. Posible isang puwede mong i-check ay itong part na 'to, yan. Kung bakit hindi siya nagte-trade, hindi siya naglalagay ng entries, yan. Baka ito ay naka-false, yung allow social sa hub to place orders. 'Pag yan ay naka-false, hindi siya maglalagay ng orders, kailangan naka-true siya. Kahit naka-smile 'to at naka-auto trading at yung common ay naka-allow live trading, yan. So may mga gano'n pa siyang handle, yan. So ang tawag natin dito sa screen na 'to or input screen or settings para sa properties nung robot natin, okey? Ayan, so yan ang isa sa feature niya, yan. So kung mapapansin niyo dito sa likod, 'no, meron ng green line. Yung green line na yan ay yan na yung entry niya. Naglagay na siya actually ng pending order, yan. Ito yung pending order niya. So ang robot na 'to ay hindi siya nag-o-open ng position agad. Ang ino-open niya ay pending orders. Mag-aantay na daanan ang mga orders na 'yan. So, sa case na 'to, sell stop ito, okey? Sell stop, meaning dapat bumaba ang price kasi 'di ba 'pag bumababa ang price, tayo ay nagse-sell.
Kaya sa sell stop, dapat bumaba ang price, daanan yung level na yan at dumire-diretso para tayo ay kumita. Kasi pag bumaba ang price tapos tinamaan lang yan and then bumalik, yun, dun ka posibleng ah ma-loss. Yun. Okay? So, sell stop ito. May isa rin siyang nilalagay, depende sa kanyang analysis. Simple basic analysis. Ang isa pa rin niyang nilalagay ay buy stop. Ang buy stop naman ay sa taas ng current price. Ito yung current price eh. Yan, itong gumagalaw na to. Ayan, yan ang current price. So, buy stop naman. So, ang idea, pag tumaas yan at dumaan doon sa price na yon, magiging active order siya. At pag dumire-diretso ng pagtaas, then, doon ka magpo-profit. So, buy stop yan. Okay. So, ngayon, nakikita natin, parang i-attempt niyang tamaan yung sell stop. Yun, tinamaan na. Pag nakita nating tinamaan na, makikita mong entry siya sa orders mo. No? Makikita mong entry dito sa baba. Ayan o. Yun. Sa USD. Yun, entry niya. At active na yung orders, minomonitor na yan nung robot kung saan niya i-cut and all. So, ang robot na to ay kumbaga assistant mo sa pagtitrade. Yan. At ang isa sa ginagawa niya is ina-identify niya ang mga price levels based sa ah, zigzag indicator. Turning points ng zigzag indicators. Okay. So paano 'yon? Para ma-visualize mo yung nakikita ni robot kasi sa kanya puro computation eh. Para ma-visualize mo, kailangang i-load mo yung zigzag indicator. Yun. So sa indicators folder sa navigator mo, meron diyang zigzag. Yan o, zigzag. So double click mo lang siya. Default settings, no? Ang papalitan mo lang ay itong kulay ng um, gawin nating yellow. Sige, para makita. Yun. So yan ang zigzag. Default settings lang, wala ka ibang papalitan. Yung pinalitan lang natin ay kulay. So ang hinahanap ng robot ay yung pinakamalapit na na turning point or zigzag kung saan nag-turn ang zigzag. Yan. So dito sa nakita natin, ito yung line, di ba? At ang pinakamalapit na meron tayong visibility ay ito. Yan, ito yung pinakamalapit sa kanya. Dari dito. Ayan. Ang next na malapit ay ito. Yun. Bakit yung mga nasa baba? Kasi cell stop, no? Cell stop. Ito rin malapit din. Pero kumpara sa dalawang to, mas malayo pa siya. Ayan. Tapos, meron pa ring ibang zigzag value in the past. Ayun, kita natin 'yan. Ayun, malapit din 'yon. Na-consider din 'yan nung robot. Saan pa? So mahaba yung kino-consider ng robot, no, ng mga turning points ng zigzag indicator bago siya mag-decide na yun ang kanyang gagamitin na level. Okay? Yan. Now, kung ima-manual mo ang pagte-trade sa kanya, yun din ang titingnan mo basically, no? Nasaan ang current price level? Yan, ipakita natin.
Yun ang current price level. So, para magawa mo yung ginagawa ng robot, i-apply mo lang yung zigzag, then tingin sa kaliwa. So, ito yung current price level. Kung ini-expect mo or inaasahan mo na yan ay tataas, no? Kung inaasahan mo na ang price ni gold ay tataas, ang pipiliin mo na mga turning points ay ito. Yan, kasi candidate na yan dahil meron na siyang line, no? Pag minsan kasi wala pang line. So pag wala pang line ito, hindi pa yan candidate. Okay, so ito candidate, ito candidate. Ayan, so ganun lang ikaw pipili. Kung ikaw magti-trade ha, na on your own. Kasi ganun din naman lang ginagawa niya. Yan. So bakit natin sinasabi ang sikreto ng robot? Kasi nga, ang ginagawa na ng robot is ino-automate yung kaya mo namang gawin. Bakit mo ino-automate? Para bawas trabaho for you, no? And then 'pag nag-trade ka, at least alam mo na ito, 'yan, is a buy stop. 'Yan, yung price level na 'yan, that's a buy stop. Ang kaibahan lang, so 'di ba naglagay tayo diyan, tayo ang naglagay nito, tayo ang naglagay nito, eh. Ang kaibahan lang, hindi 'yan pakikialaman ng robot, 'yon. Bakit hindi siya pakikialaman ng robot? Ah, ano ibig sabihin nun? Hindi siya mag-a-activate as an order? Mag-a-activate siya as an order. Pero once na naging active siya, yan, kita niyo kasi nandito siya ngayon, 'di ba? Dahil pending order pa siya, nasa baba pa siya ng listahan, yan. 'Pag yung price ay dumaan diyan, lilipat yan dito. Makakasama na siya dun sa taas as one of the active orders. Ang sinasabi nating hindi pakikialaman ng robot is yung active order na yon, hindi yun pakikialaman ng robot. Ang pinapakialaman lang ng robot na 'to ay yung siya ang naglagay at yung nilagay niya, yun ang tinamaan ng price, ayun. So, ano ibig sabihin nun? Yung robot hayaan mo lang siyang mag-trade on its own. Puwede ka pa rin mag-trade on your own. Kung meron kang ibang style o meron kang ibang strategy, on the same account puwede mong gamitin, hindi pakikialaman yun ng robot na ito, yan. Pero ikaw, puwede mong pakialaman yung mga trades niya, yung mga inopen niya, ayun, okey? Yan, so yun ang isa sa benefit nung makukuha natin dito sa robot na 'to, yan. Ang isa rin siguro yung tanong, bakit yung mga turning points? Yan kasi ay concept ng siguro familiar naman kayo 'no, support and resistance. 'Di ba yung support is a psychological, price level na kung saan ang price ay hindi na bumababa, 'yon, hindi na bumababa. Kaya, um, siya tinawag na support. Yun namang resistance is a psychological price level na kung saan bihirang lagpasan ng price. Eh, bakit dun tayo maglalagay ng orders? Ayun. Eh, kasi nga minsan nilalagpasan siya at yun ang kina-capitalize natin at yun ang kina-capitalize ng robot na 'to. Okey, if that is something na acceptable sa'yo, then magagamit mo yung robot at alam mo yung reasoning, yung strategy, bakit yun ang s approach niya sa pagte-trade, ayun. Kasi minsan, 'yan katulad nito, binalikan nga siya, nilagpasan, pero onting-unti lang tapos bumalik, nag-reverse siya. Kasi nga it's a support, 'yan. So dito rin puwede nating maasahan na babalikan 'yan, tapos magre-reverse ng konti and maaaring magdire-diretso siya, maaari ding, magdire-diretso na siya ng reverse, ayun. Yun ang mga cases, okey. Ang kina-capitalize natin is yung manipis na na pag-awas niya dun sa
psychological support. Yun ang kinukuha natin. Yun ang kinukuha ng robot. Okay, so with that, no, with that in mind, ano ang dapat na ibigay mo na settings or properties or susundin or batas dun sa robot na yon? Ang ibibigay mo sa kanya is huwag masyadong malaking level or malaking number of price levels malayo dun sa pinili niya. Dapat ganun lang. Pagka lagpas niya, TP ka na agad. Tama? So, basically, yun ang behavior niya. Kumbaga, hindi mo pwedeng asahan yung strategy na 'to na magkakaroon ka ng 1:1, 1:2, 1:3. Hindi ito yung strategy na yun. So, kung yun ang hinahanap mo na strategy, yung robot na 'to hindi para dun, okey? Ang isa ring ibig sabihin nun, maliliit lang na pulot ng profit ito, ayun. Okey, maliliit lang. Pero dahil nasa 1 minute ka na chart, maraming beses yun. Maraming chances na maliliit na pulot, okey? So, yun ang inner workings nito para ma-embrace niyo siya at para 'pag nagte-trade siya at tinitingnan niyo yung chart, alam niyo kung paano mag-intervene. Meaning, ah, halimbawa naglagay siya nga dito kanina 'no, naglagay siya dito kanina. Sa tingin mo, nung tiningnan mo yung chart, ay meron pa namang isang mas malapit, eh. Ang ginawa mo sana, in-adjust mo dun, yun. So, imaginin niyo kung in-adjust niyo dun, mas malaki-laki na siyang TP kanina pa, tama? Or kung naiwan niyan, oh, ito binalikan naman, yun. So basically gano'n siya. Ma Dahil alam niyo kung paano siya mag-trade, makakapag-intervene ka na parang ikaw din ang nagte-trade. Less the picking up nung price level na kung saan mo ilalagay, nandun na lang na i-adjust mo na lang, yun. Paano nga natin i-a-adjust? Yan, katulad nito hindi pa naman 'to na-hit, eh. So, puwede mo siyang i-click and drag, ayan, ilapit-lapit mo, with the idea na, um, yung awas na yun, ito yung target niya, eh. Kasi yan nandiyan ang resistance. So, ilapit mo siya ng konti para 'pag tinamaan siya, makaka-TP ka, makaka-take profit ka, yan. Ngayon paano mo siya iko-command na yun, take profit siya ng maninipis, maliliit lang. So, dun sa properties niya, settings niya, expert advisors, right click, expert advisors, properties or hit F7. Meron ditong setting na ito, take profit TP distance. Yan, in points daw ito, in points. So, ang default value niya ay 0 dahil 'pag 0 yan, ang pinapagana niya ay yung tinatawag na trailing stop. Pag-uusapan natin mamaya yun, trailing stop. At yun ay 'pag 0 'no, 'pag 0. So, 'pag 0 ito, ang pagaganahin niya ay itong portion na 'to, trailing stop, yan. Pero 'pag yan ay may value, nilagyan mo ng value, siyempre manipis lang, hindi puwedeng mahaba masyado. So, gaano kanipis yung manipis? Yan. Puwede mo siyang gawing, 10 points, manipis yan, oh, of 50 points. Ang 50 points ay $0.5, dollars, $0.5, yan. So, 'pag nilagay mo yan na 0.5, okey, 'pag inokey natin 'to, tingnan niyo ang mangyayari dun sa, wala pa kasing nahi-hit, eh. Ito kasi in the past na. So, hindi niya nilagay yung dapat kasi pagka yan, ilapit natin 'to para tamaan. Ayaw, napasobra.
Tinamaan ba? Tinamaan. Ayun, tinamaan na pala. Okay. So, ang kaibahan niya, kung titignan niyo yung orders, yung isa, active ba? Active. Wait, teka lang. Ba't hindi dapat naglalagay yan ng TP eh. Yung makikita mo diyan may red ano na siya. Tapos dito, ah, makikita mo may TP value. Teka, baka may ibang naka-load na na previous ano, wait hanapin ko. Baka may ibang mga naka-load dito. Tanggalin ko muna yung ibang naka-load. Sila yung gumagana. Wait, ayun. Ulit tayo. Tanggalin natin 'to. Yun, naglagay na uli siya do'n. Oo nga pala, kasi itong nilagay natin dito ay tayo ang naglagay, kaya hindi niya pinapakialaman. Ayun, yun pala yun. Lapit natin para tamaan. Yun, kita niyo? Tinamaan siya, naglagay siya ng TP. Kasi dun sa settings, sa properties, sinabi natin na TP based tayo. Yun, hindi zero yun eh. Yun, kaya nilagyan niya ng 50 points away. Yan. So, itong distance na 'to, yung red na yan, yan yung TP. Meaning, 'pag atras niya, 'pag pullback niya yan at naabot niya yan, TP na tayo. Yun. So, i-define mo gaano kalayo yung TP na gusto mong TP niya every time. So, 'pag sinabi mong TP base ka, every i-open niyang trade, yun ang ini-expect mong, amount, 50 points or $0.5 kung naka 0.01 ka, 'no, kung 0.01 ang lot size mo, yun. So, gano'n siya, okey? So, malinaw yung TP based. Yung isa naman, ah, yung tinatawag na trailing stop. Ang trailing stop, ang general idea sa trailing stop is sinusundan niya yung current price. Hinahabol niya kung saan ang direksyon ng current price. Okay? So, kung ikaw ay naka-buy, dapat yung current price umaangat. Tapos yung trailing stop mo, sumusunod sa kanya. Yun, angat din ang angat. Okay? Para 'pag nag-pullback yung price at tamaan yung sumusunod na trailing stop, ma-take out ang entry mo at profit ka na. Yun ang general idea sa trailing stop. Okay? So, kung ikaw ay naka-buy, yan, kung ikaw ay naka-buy, dito ka naka-position, ang trailing stop, susunod yan habang tumataas ang price, susunod yan dun sa price para 'pag nag-pullback yon at tinamaan yung huli mong position, yon profit ka na. Kasi dito ka nagsimula, ito yung profit mo kung naka-buy ka. Kung naka-sell ka naman, 'no, kung naka-sell naman ikaw at ito ang position mo ng sell, dito ka naka-position, habang bumababa ito,
no, habang bumababa yung price, sunod na sunod yung trailing stop mo. 'Pag nag-pullback siya, ayun, kung saan siya nag-pullback, kung saan yung huli mong posisyon ng trailing stop mo, oh, yun ang profit mo. Ayan, malinaw po yung trailing stop. Gano'n ang workings ng trailing stop, okey? So, sa tingin niyo, alin ang mas beneficial, trailing stop or TP based? Puwede niyong i-type siguro. Sa palagay niyo, alin ang mas okey, trailing stop o TP based? Ano lang, top of mind. Kasi sa TP based, kung dito ang entry mo, matic ito lang yung TP mo. Kung halimbawa sell ka ano, sell, naka-sell, 'yan. 'Pag pinosisyon ka dito, 'pag TP base ka, kung ano yung sinabi mo dito na TP, 50, 'yan. Yun lang yung ano, ah, makukuha. 'Pag 'yang price ay bumaba pa ng bumaba ng bumaba, itong excess na 'to, wala na, hindi mo na makukuha. 'Yan, trailing stop route. Ang kagandahan ng trailing stop ay dahil sinusundan niya yung price, so naka-sell ka, 'no, naka-sell, hindi agad 'yan maglalagay ng TP. Hihintayin niyang bumaba ang price. So, habang bumababa ang price, yung SL mo, actually kaya nga trailing stop, SL, yung SL mo sinusundan yung price. So, 'pag bumaba pa 'yan hanggang dito, yun nakasunod lang yung price, yung SL. 'Pag nag-pullback siya, yun maka-cut siya dun. So, ito ang iyong, profit. Ito ang iyong kinita. As opposed kung naka-TP base ka, dito pa lang tapos na ang ano mo, trade mo. Kasi yun lang ang ano, 50 points. Yun lang yung sinabi mo, eh. Kukuha lang ako ng 50 points. So clear na po ano, yung trailing stop ay theoretically parang okay, beneficial kasi depende sa galaw ng market, 'no? 'Pag gumalaw siya at humaba yung, ah, pag-trend niya ng walang masyadong pullback, maaabot mo yung pinakamalayo niyang pinuntahan ng price dahil dun sa trend, sa momentum nung trend, ayun. Kaya medyo gugustuhin mo ang trailing stop as opposed sa fixed TP. Dahil sa fixed TP 'pag nadaanan na 'tong 50 points, 'no, 'pag nadaanan na 'yan tapos na, oh, ang trade mo. But sa iba naman, of course sa iba, ang mindset nila, okey na 'yun, tapos na, 'di mag-o-open na lang uli ako ng bago, hintayin ko na uli siya mag-open. Kasi gano'n ang behavior nung robot. Once na na-close ng kaniyang, entry, mag-o-open uli 'yan ng bago. The next candle na ma-form, 'yan. So, for example ito, pagmasdan natin. Ay teka, naka-active pala ako kasi 'to, eh. Ayan, ilapit natin para tamaan. 'Yan. Ano ba 'to, sell stop? 'Yun. So, na-hit na siya. Okey, so naka-TP base tayo, 50 points. 'Yan, 50 points. So, hintayin nating tamaan, kung tatamaan yung TP. So, habang inaantay natin, maglalagay ako ng timer, 'no. Available ang timer natin sa website, sa client area, okey. 'Yun, 52 seconds. Oop. Again, "Uy, bakit tinamaan na yung dumaan na dun yung price level ko, bakit hindi na-take out?" Sino makakasagot nun? Bakit hindi siya na-take out? Sa drawing sa screen,
sa chart, lampas na eh. Ba't hindi na take out? Bakit kaya? Sino po makakasagot? Ayun, lagpas na, hindi pa natin take out. Sino po makakasagot? Pakilagay po lang sa chat. Yan o, lagpas na o, ayaw pa rin ma-take out. Huwag po kayong magtaka ha, bakit yan, yun, na-take out na. Okay? So, inaantay na lang na mag-next candle. O yun o, kita nyo? After 2 seconds, 3 seconds na ma-take out siya, naglagay agad siya ng panibagong sell stop at malapit sa turning point. Yan. Kasi ito yung support. Next, support. Ngayon, kung sa tingin nyo ay magdidire-diretso yan pababa, kaya nga, helper mo lang siya eh. Ilapit mo uli. Yan. Dahil naka-TP based ka, ayun, nung tinamaan siya, naglagay na uli siya ng 50 points. And yun, nilagpasan no, hindi pa rin na TP. May sumagot yata. Bakit? Ang sagot ay, oh, very good si Sir Jimmy. Gawa yun ng spread. Okay, gawa ng spread. Yung spread, ang dinidisplay kasi dito is bid price. Yan, bid price. So, ang pag-TP sa sell ay sa ask price. So, hindi yung bid. So, yung bid lumampas na. Pero yung ask price, gawa ng spread, ay hindi pa tumatama dun sa level na yon. So, dito, nandito na yung bid. Malamang nandito pa yung ask. Ayun. Kaya, hindi siya na-take out. Okay? Kailangan lumagpas yung ask price para ma-take out siya. And that is the spread. No? Yan. Basic, ano yan, trading concept. At dyan panalo si Tikmil. No? Si Tikmil ay napakanipis ng kanyang spread. No? Napakanipis ng spread. Okay. Okay. Palitan natin ng approach ngayon si robot. Gawin nating trailing stop based. So para maging trailing stop based, gagawin mo lang siyang 0, yung TP. No? Gagawin mo 0. Sinasabi mo na ayoko ng TP based, kaya 0. Huwag kang TP based. Okay. Ngayon, pag sa trailing stop, may nag-request kasi na sunod-sunod niya lagi. Yan. Yun naman kasi yung basic definition ng trailing stop. Sunod lang ako ng sunod. Meron lang akong i-maintain na distance nung pagsunod ko dun sa current price. Yan. Pag yun ang idea mo, ang tinawag ko siya na fixed points based trailing stop. Pag sinabi mo fixed point based, kailangan sabihin mo gaano kalayo. Ano yung distansya nung trailing stop mo. At dito mo siya ilalagay sa setting na trailing stop distance. Yun. Trailing stop distance. So dito, sinabi ko na 45 points ang layo nung trailing stop ko sa current price. 45 points. Okay. Now, may isa pang setting dyan at kailangan mo ring i-define yung start trailing distance. Dito ay nakalagay na 50 points. So ano ibig sabihin nun? Na take out na. Ang ibig sabihin nun, mag-start lang ang trailing stop pag na-reach na ng price ang level na ito. 50 points simula dun sa entry mo. Ayan. So hindi pa bagamat sabi mo na, oh gusto ko trailing stop, hindi yan automatic mag-trailing stop. Kailangan muna niyang maabot ang start ng trailing stop.
makarating muna siya ng 50 points, 'no, base sa setting na 'to, bago siya magsunod na 45 points away yung iyong SL, okey? So, tingnan natin paano siya nangyayari in actual. So, ise-set natin, So, 0 yung TP para ma-activate ang trailing stop, fixed points para laging ganito lang, 45 points, 'no, yung trailing stop distance. Laging ganyan ang layo niya, okey? Yan. So, nasaan yung entry? Nasa baba. Ilapit natin. Yun. Tingnan natin kung tatamaan at kung bababa pa nga siya. Tinamaan ba? Tinamaan na pala. Ayan. Okay. So, notice yung entry natin tinamaan na, 'no? So, wala na siyang nilagay na red. Wala na siyang nilagay na TP. Bakit wala nang nilagay na TP? Trailing stop base na tayo, eh. So, wala ng TP. Meaning, mag-aantay siya na lumagpas ang price, ilan? 50, 'no, 50 points. So, kailangan lumagpas muna siya ng 50 points away bago niya ilipat ang SL. Yan, bago niya ilipat yung SL. Dapat ano siya, bumaba pa. 'Pag ayaw niyang bumaba, i-end natin. Para lang makita natin, 'no, kailangan bumaba pa ito ng mababang-mababa. Tingnan natin. May tanong ba tayo dun sa trailing stop? Clear naman, 'no, ang difference nung TP tsaka trailing stop. Ito pa lang ay yung fixed points, 'no, trailing stop. Sa fixed point trailing stop, mine-maintain ng robot yung sinabi mong layo, yung distance, trailing stop distance. In this case is 45. Yun, kita niyo yung pula, yung pula humahabol habang bumababa. Kasi na-reach niya na yung 50. Dapat kung TP base ka, dapat TP ka na nun. Hindi nga TP yung TP base ang gusto mo, eh. Gusto mo trailing stop. O yan, habol lang siya, habol lang siya. Habang bumababa yan, hahabol yan at mine-maintain niya yung distance na yon na 45 points. Once na na-reach niya na yon, hindi na siya aatras. Inaantay na lang niya na mag-pullback ang price. 'Pag nag-pullback ang price, yun katulad nun, nag-pullback, na-hit na siya, closed na, okey? Ngayon ang tanong ko, gugustuhin niyo pa ba ang trailing stop? Given this example, 'pag tinignan mo yung history, yun ang kaibahan. Kita niyo ang kaibahan? Kitang-kita. Na-SL ka sa trailing stop, pero TP ka naman dun sa, TP based, of course, 'no? Pero pareho yang profit. Ayun, maganda dito, maganda yung pagkaka-trailing stop natin. Kasi nag-trail stop tayo ng 56 points, 56 cents, dollars. Ayun, kasi dun siya nag-pullback na, dun siya na-cut. Yung kanina na TP based, 50 yun, laging 50. Pero minsan 'pag volatile ang market, nag-i-increase yan. Pero yun ang ine-expect mo, laging 50 kasi 50 points ang sinabi mo na TP. Okay, so clear na, 'no, yung trailing stop. But this is just fixed points. May isa pang uri ng trailing stop, yung tinatawag ko na ATR based or yung indicator based na ihabol natin para makita. Sa ATR based, i-activate ko na para 'pag tinamaan, yan. So sa ATR based, ganito naman ang ginagawa niya, ayan tinamaan na. Okey, bakit ko nalamang tinamaan? Kasi naglagay na ng SL.
Ito yung SL niya, eh. Okay. Sa ATR based, ang sistema nitong robot na 'to, si Saucer Sahab, para din siyang fixed points. Gagamitin pa rin niya yung ito, bago ma-activate ang ATR, gagamitin niya 'to, 'yan. So, kailangan marating muna niya rin yung 50. Tapos gagamitin niya rin 'tong trailing stop na 'to, na distance. 'Pag narating niya na yung 50 level, ililipat niya ang SL, ito, ililipat niya 'yan 45 points away dun sa 50. Yan, so dito 'yon, malapit 'no, ganyan kalapit. Ang kaibahan lang niya, hindi na niya i-a-adjust 'to until yung ATR value ay lumapit at lagpasan siya. So basically, ang mag-a-adjust ng SL ay yung ATR, yung indicator, ayan. So anong kagandahan nung indicator naman ang basis ng pullback, yung pagkaka-SL, sa palagay niyo? Anong kagandahan nung indicator? Ang isang kagandahan nun ay mas malayo siya kaysa dun sa fixed base. Kasi sa fixed base 45, kita niyo kanina, 'pag konting pullback lang na SL na. Sa ATR, makakaasa ka na lalayo 'yan dahil nga malayo yung ATR, okey? Dahil malayo yung ATR, that's one. Pero kailangan niya munang malayuan ito, yung unang movement nung SL 'no, 'yan. Kailangan muna niyang malayuan talaga. Ibig sabihin yung price bumaba dito, ayan, para yung ATR malagpasan siya, ayan. So, paano paano mo mavi-visualize ba 'yun? Isipin natin halimbawa, ang ATR kasi 'pag ginamit mo yung ATR indicator, hindi mo siya makikita directly dito sa chart 'no. Ang pinakamalapit na para ma-visualize natin is gagamit tayo ng moving average. 50 o 20 period. Simple moving average. Yellow din. Yun, okey. So, imagine ninyo, ito yung ATR 'no, yan yung ATR. So, nandito pa lang yung ATR. Now, 'pag nag-move ang price pababa, na-reach niya yung 50, which is the start trailing distance na dinefine mo, ililipat ng robot yung SL dito, 45 points away. Yun, kasi yun yung sabi mong trailing stop distance. So, ililipat niya yan. Ngayon, mag-aantay itong hindi yan lilipat hangga't hindi ito makahabol. Kita niyo mahahabol naman, eh. Hahabol yan, hahabol, yan. Yun, 'pag nalagpasan na niya, ililipat na niya. Yun, ililipat na ng robot. So, imagine ninyo yung price, ganito yung distansya niya, ano, napakalaking pullback ang kailangang mangyari bago siya ma-cut. So, what does that tell you? Makakaasa ka na in the future, bago mo ma-hit ang ATR, ang layo na. Ang layo na nung price. Nakarating ka na siguro mga 100 pips, 120 pips. Ayun, yun ay kung bababa nga siya, 'no, okey? So, yun ang isang advantage ng ATR based dito sa settings ng Saucer sa Hub.
Yan. Ang minimum TP mo basically ay yung trailing stop distance. Yun ang minimum mo. Once na nag-adjust siya sa 50, bumaba siya ng 50, i-adjust niya yung SL doon sa part na yon. O, pag nag-pullback yan, tinamaan, o, yun ang TP mo. Maliit na maliit, nga lang. No? Pero kasi ang hinahabol mo doon, ang kapalit naman kasi noon, once na talagang nag-trend yan, ang tagal niyan, no? Yung buong bagsak niyan, kuha mo yun. Dahil ATR, no? Yung ATR ang iyong basis ng pullback, no? Yan. Ay kung tumakbo yan ng 500 pips, o, mga nasa 450, makukuha mo doon. Oh, as opposed sa fixed point, fixed based na hindi mo alam kung kailan, kasi nipis lang nun 45, no? Hindi mo alam kung kailan pullback agad. Yan. Maaaring matagal din, pero laging malapit. And as opposed din dun sa TP based na laging dun lang 50, no? Yung buong run niya ng 500 wala na. Yan. Malinaw po ba? May question ba dun sa part na 'yon? Okay. So again, ang ATR based, pag pinili mo 'yan, mag-a-activate 'yan kapagka yung start trailing distance naabot na ng price. 'Yon. Pag naabot niya na 'yon, ang gagawin nung robot, ililipat niya yung SL kung anong naka-define dun sa trailing stop distance. Kung 45 points away siya dun sa 50, 'yon, 45 siya. 'Yon, ito 45. Ililipat niya na agad yung SL. 'Yon. Yung SL ay ito, dito mo dine-define yun, eh. Distance at saan ba yun? Ito, 'yan 'to, SL. 'Yan yun. Kaya ang 1,000 is 100 pips. 'Yun, 100 pips ang layo niyan. Okay. So pagka ATR base ka, pag na-reach na yung start trailing stop distance, meaning bumaba yung price papunta diyan, kasi ito sell stop 'to, eh. Pag bumaba diyan, ma-activate na yung trailing stop, magmo-monitor na siya. Ang una niyang gagawin, ililipat niya yung SL doon sa kung gaano kalayo. 'Yun yung s trailing stop distance. 'Yun 'yun. Okay. Then dahil ATR based siya, ito yung multiplier na 'yan, 'yan. So yang multiplier na 'yan, 'yan ang magsasabi kung gaano kalayo. 'Yan, kung 2.5 malayo 'yan. Kung gusto mong ilapit, gawin mong 1.5. So malamang nandito 'yan, ayun. So may adjustment ka pa rin puwedeng gawin kung sabi mo na ang layo naman. Oh, dito mo tirahin sa ATR multiplier, 'yan. So ang naka-default yata ay 2.5. So gano'n yung ATR based trailing stop. Sa fixed point based, 'yun laging 'yun, kumbaga nakakahon yung distansya, 'yun. 'Pag nandito na yung current price, 'yun, didistansya siya ng kung ano yung sinabi mong distansya. 'Yan, ito na yung trailing stop mo, price. 'Yan. So laging fixed, kaya nga fixed points, eh. Fixed ang iyong distansya. ATR based and fixed point based ay SL. 'Pag nag-pullback siya, bumalik dun sa position nung trailing stop, mae-SL ka. Pero profit, 'no? Profit, 'yun. So 'pag tiningnan mo nga yung history, isang red dahil trailing stop na feature at isang green kapagka TP based, 'no? 'Pag TP based. May questions pa po ba?
So far yun lang naman ang pinaka, major criteria na, I mean feature na kailangang nating malaman, ayan. Meron ba kayong ibang gustong itanong? Napapalitan ba yung paraan niya ng pagpili? Ayan. Puwede nating palitan. Halimbawa meron kayong ibang idea kung paano palitan yung pagpili, modularize kasi naman ito. Meaning itong itong trailing stop feature, meron meron 'tong trailing stop feature na 'to, meron tayong, EA na yun lang ang ginagawa, trailing stop. 'Pag tiningnan niyo dun sa, ah, Google Drive natin, meron diyang Insight Edge trailing stop, ayan oh. Yan. So halimbawa, ayaw niyo yung selection ni Saucer Shahab, ang i-download niyo itong si trailing stop lang. Tapos siya yung i-attach mo sa chart. Ito, pinapakialaman niya lahat ng orders. Yan naman siya. Pinapakialaman niya lahat ng orders. Tama ba? Hindi pala. Pinapakialaman niya lahat ng orders na walang ID. Yan. So hindi niya pakikialaman yung orders na ginawa ni Saucer Shahab kasi may ID yun, eh. Sine-set mo kasi yung ID. Ito yan, oh, yan. May ID siya, yung robot. So ano ibig sabihin nun? Puwede kang maraming robot na nagti-trade, iba-ibang approach? Yes. So sa isang chart, i-attach mo ay same Saucer Shahab robot, bigyan mo siya ng sariling ID at TP-based siya, puwede yun. Tapos sa another chart ng same symbol, iba lang ID, trailing stop naman na ATR based. Okay. Tapos another chart, trailing stop na fixed point based. Ayun. Ang mangyayari nga lang, laging 3 entries ang magkakaroon ka. Sige, pakita nga natin. Sasabihin hindi totoo. Tingnan natin. O meron tayong SAU USD. Open pa ulit tayo ng isa pang SAU USD. Yun. Tapos, basic template lang. Yan. Tapos i-attach natin dito si Saucer Shahab, ibang ID. Yan. Tapos sabihin natin na fixed point based. Yan, fixed point based 'to 'no. Okay. Ah, boom. Yun, no, naglagay agad siya ng entry. Yan, fixed point based. So dalawa na yung robot mo. Isang ito na ang mini-maintain niya is yung ginawa niya, yung kung sinong may ID siya. Then this one. Okay. Tapos kung gusto mo na yung mga orders mo na hindi orders ng robot ay i-trailing stop mo rin. Mag-open ka uli ng bagong chart. Ang gamitin mo dun ay itong trailing stop. I-attach mo yung trailing stop. Yan. So pareho lang siya. Fixed points nga lang 'to, 'no? Tama ba? Hindi pala, oo. ATR based pala 'to. Hindi siya fixed points. Matic ATR based lang siya. Ayan, ATR based. Hindi siya fixed points. Okey, yan. So in-attach natin dito 'no.
So kita mo pa rin yung dalawang orders. Itong isa ay dun sa unang robot, itong isa ay dun sa pangalawang robot, magkaiba sila ng ID. At itong gagawin natin, dahil puro sell sila tumataas ang price. Gusto ko mag-buy ako. Oh, sige, magba-buy ako pero gusto ko i-maintain niya. Ayan, oh. So naka-active, 'no? Dalawa na yung active na ano. At kita niyo kung anong ginawa niya. Nilagyan din agad niya ng SL. Tapos makikita mo, yun, oh, nilagyan na ng SL kasi naka-define yun, dun sa settings nung trailing stop. Yun, so may SL siya, 'no? Ta's makikita niyo wala siyang comment. Ibig sabihin, hindi siya yung Saucer Sahab na robot. Kasi yung mga entries na ni Saucer Sahab, may pangalan niya. Ayun, kaya alam mo, ito akong gumawa nito, 'yan, kasi walang comment. Pero tini-trailing stop, 'yan. Ang trailing stop nito ay ATR based, 'no? May SL ba 'yan? Buy tayo, so dapat nasa ilalim ang SL. Layo, 7,000 palang SL nun. Palitan natin, lapitan lang natin, 500 para makita. Okey, tanggalin natin. 'Yun, tinanggal ko, binalik niya, pero malapit na, kasi 500 na lang. Okey, ito yung SL niya, nitong entry na 'to, 'yan. So, kahit wala yung social sa hub, yung kung paano siya mag-entry, pero gusto mo yung feature nung trailing stop, 'yun, ang i-download mo itong trailing stop, insightedge_trailing stop, at pakikialaman niya lahat ng manual mong inopen na na trade, ayan. Sige, sabayan pa natin ng isa, sell, para makita natin. So dalawa ng entry. Naka-trailing stop kasi tayo, para lang makita natin na gumagana yung trailing stop. Ayaw niyang gumalaw. Yung price. May questions ba so far? Yan. So ang SL nito ay ito. So this one, ang SL niya ay ito. Ito ang SL niya ay ito. May number naman, 68 yun, 8C, may number naman, kaya kita mo. Yeah, match, match, match sila. So ine-expect natin 'pag yun, nawala na dun, lumipat na dun. Kasi sabi natin 'pag na-reach niya yung 50, i-adjust mo 45 points away. Yun ang settings ng, ah, 'yan, yun ang settings, 40 pala dito, 40. I-adjust mo ng 40, 'yan. Pero after mo ma-adjust, mag-trailing ano ka na, ATR based ka, ayan. Tawag niya pala dito volatility period. ATR din lang 'yan, 'yan. So ito, hindi nga lang natin kita dito kung nasaan yung ATR, 'no. Pero si Social Sahab, I think nilagyan ko siya, ng indicator kung nasaan na yung ATR. Ayan. Siguro i-upgrade ko na lang 'tong trailing stop para kita natin kung nasaan yung ATR. At least hindi tayo nanghuhula. But
same sila ng behavior, no? Yun. So, ang mangyayari sa atin, ang pwede nating gawin is kung meron kayong ah, entry specific, I mean, order entry strategy na sa tingin nyo ay well and good, working for you, pwede natin gawing robot yon. Sabihin nyo lang, i-specify nyo lang paano nyo ini-entry siya. Then, ipapasok natin tong trailing stop. Yun. Kasi modules lang to eh. Kumbaga sa code, copy, paste ko lang yan. Tapos, ayun, meron na kayong sariling robot na nasa inyo. But of course, magagamit nyo lang sa Tickmill. Yun ang ano po natin kasi we are partners with Tickmill, ang ating reliable forex broker. So inaantay lang natin na mag-adjust. So nakailang candles na hindi pa rin nag-a-adjust yung ATR do sa trailing stop, no? So ano ibig sabihin nun? Ang isang ibig sabihin nun, pag ito ay nag-pullback, bumalik siya dito sa pwesto na yun, yun lang ang TP mo. Yung maliit na yun. Yan, katulad ngayon, bumabalik na siya. Ayun, na-TP ka na. SL, profit 15. Okay, yun ang profit mo. 15. Tinamaan eh. Bumalik eh. Yan. Bumalik pa siya ng hindi nakakalayo ng sobra. Ayun. So sasabihin mo sana nag-TP base na lang ako. Sana fixed point ano na lang. Ayan. Pero ang purpose mo kasi kaya ka nag-ATR based is doon niya sa cases na lumayo talaga siya. Dumire-diretso. Eh what if dumire-diretso nga? Ay, mas malaki yun. Yun talaga. Malaki talaga yun. Kuha mo. In this case kasi hindi pa ready ang market to trend. Ayun. Kaya yun lang ang na-pick up mo. Yun. Eh di nung pagka-pick up mo doon, sell ka uli. Hmm. Yun. Sino ang in-adjust niya? Iba yun. Humahabol. No. Yun yung isa na naka-fix point. No? Ito yung sa ating bago. Tip, yun. Binalikan uli. Sell uli. Uh, strike where the iron is hot, sabi nga nila. So yun ang kagandahan nitong trailing stop lang. Ikaw naman ang magde-define nung entry. No, di entry ka ng entry, yung trailing stop, sasaluhin niya lang yung in-entry mo. Yan. Si Saucer Sahab kasi, siya yung namimili ng entry. Tapos i-adjust mo na lang kung kailangan. Yan. Tapos yun niya, mine-maintain niya yung entry niya. Dito naman sa isa, ah trailing stop, ikaw ang mag-e-entry. So, ma-identify mo yun sa listahan sa pamamagitan ng comment section. No? Yung mga entries na walang comment ay sa'yo yon. Yung may comment, kay Saucer Sahab yun. Yan. Ito, in-adjust na uli niya. Tingnan natin. Ay, bumabalik. Matindi ang pullback. Yun. Pero, ano ka naman, pulot ka rin lang ng pulot. Yun na nangyayari, di ba? Pulot lang ng pulot. Kaya pwede ka ring, sige, open uli. Ikaw na nagde-decide. No? Okay, 8:30 na pala. May questions po ba? So far, okay na? Okay naman? Yan, sana makatulong po sa atin tong tools na ito sa trading natin. Dito kasi
mare-restrict ka sa behavior ng robot. Kasi yun lang behavior niya na gumagamit siya ng zigzag, pinifilter niya yung entries gamit ang CCI. Yan. Kaya kung makikita nyo, sige, palitan natin ito ng template. Yan. Yan. Ito talaga yung template. Ito yung nakikita ng robot. Yung zigzag at saka yung CCI na to. Yan. Kaya siya nagsisell dahil saan na yun? Yan. Dahil nasa baba yung CCI nung middle line na yun. Yan. So, kino-compute niya. Pagka nasa baba, sell lang siya. Pag nasa taas, buy lang siya. So, one entry at a time. Yun ang ginagamit niya na pang filter. Yun. Okay. So, at least alam niyo kung paano yung gumagalaw ang robot. At pwede niyo ma-visualize. Yan. So, gumagamit pala siya ng CCI to filter. Ngayon, kung may improvement kayo na gustong ah, gawin dito sa robot na 'to, sabihin niyo lang, 'no? Kasi there is always room for improvement dito. Iko-code natin, kailangan lang natin ma-specify paano siya paano step by step. Of course, yung robot kasi kung ano lang in-instruct mo, yun ang kaya niyang gawin. Hindi niya puwedeng gawin yung mga hindi mo na-instruct, hindi mo na-code. Ayan, so it's as intelligent as it can be, depende sa pagkaka-program natin sa kanya. Okey, may question yata. Capital, oo. Y yung robot na 'to magagamit mo sa any capital, ayan. Ang pinakagamit ko sa kanya 'no, $50, 'no, $50. Of course sa $50 at risk ka kung gold. Sa $50, 'di ba? Mabilis kasing tumakbo ang gold, 'no, ayan. Again, the safest, kumbaga kung safe ang gusto mo, lakihan mo yung capital para safe. Safe naman ang placement ng orders ni Saucer sa hub kasi one order at a time ang nilalagay niya, 'no? Isa lang at a time. Kung tamaan, yun lang ang kanyang ime-maintain. Ngayon kung medyo aggressive ka at gagamit ka ng trailing stop, yun, puwedeng dumami yung orders. Kasi ikaw naman ang nagde-decide, tinutulungan ka lang nung trailing stop na i-maintain yung, pag-exit ng order mo. Ayan. But kung hahayaan mo lang si Saucer sa hub na siya lang, one order at a time lang siya. Okay. Maximum of two. Of course, paano nangyayaring nagtu-2? Eh, kasi nga maaaring hindi pa na-take out, lumipat na yung CCI. Lumipat na siya sa taas nung middle line niya. 'Pag lumipat na yun sa taas, buy na yon. Kasi kanina nasa baba, sell ang mga ine-entry niya. Kasi, based dito, downtrend yon. Kaya sell lang ang hinahanap niya, yun. Eh, kung lumipat na sa taas, ang hinahanap naman niya, uptrend or mga buys, yun. Kaya up to maximum, puwedeng hindi pa na-take out yung sell mo, nagpalit na ng position, may buy entry ka diyan at puwede ring tamaan yun, yun. Pagka yung gano'ng situation, yun ang medyo, critical. Paano mo ime-maintain, paano ka mag-i-intervention, 'yan. So, 'pag gano'n na yung senaryo, ang puwede mong gawin ay i-pause mo yung, ah, saucer sa hub. Right click, wala pala dito indicator. 'Yan, right click, expert advisor, properties, 'yun. Gawin mo lang 'tong false, 'yun ang isa, or sa common, alisin mo yung allow live trading, 'yan. Tapos kung may entry na siyang nailagay,
Halimbawa, sell stop kasi 'to, eh, kung may nailagay na siyang buy stop entry, i-delete mo, 'yun, para hindi tamaan ng price, hindi daanan or kahit daanan hindi ma-activate na order, 'yun. Kasi, hmm, magiging at risk ka, eh, malalagay ka sa at risk kasi dalawa na, isang buy, isang ine-expect na tumaas, ta's isang ine-expect na bumaba, maghihilahan 'yun, 'no? So, tama ng isa. But lagi naman nakaabang ang SL, meaning ito, yung entry mo dito sa sell stop at nag-ano talaga siya, uptrend na, tinamaan na yung SL nito, o 'di yun ang loss mo, kung ano man yung SL na nilagay mo, yun. So yung buy mo, remains as an active order, eh, kasi nagbago na ng trend, gano'n talaga, yun. So yun ang puwede mo ring gawin, 'wag mong i-off si robot, i-accept mo lang na talagang dadaanan yung SL mo, 'no, yung stop loss at yun ang iyong loss for that, okey, actual loss yun. May questions pa so far? So in terms of capital, again kung kaya mong mas malaki para mas may breathing space ka, kung ano yung kaya mo. But this robot nagwo-work siya on any capital, yun. 50 nga yung pinaka-minimum, kaya din yan sa 30, 'no, 'wag lang gold. Yan, 'wag lang siguro gold. Puwede mo yang gamitin sa pairs, USD JPY, Euro USD, Bitcoin, 'no, yung last weekend tinesting natin sa Bitcoin, 'no, puwede dun, 'yan. Behave siya nung weekend, eh, pero today medyo ano siya, erratic sabi ni Sir Alvin, hindi naging profitable yung settings. Pagka gano'n, puwede mong i-adjust yung settings. Kaya nga may kopya ko, eh, 'no, 'yan. 'Pag na-master niyo na yung tamang timpla at alam niyo ng, timplahin ang robot na 'to your advantage, then 'yan, puwede mo na siyang gamitin on your own, 'no? Anong ibig sabihin nun? You can move forward to copy trading, oo. Ta's may robot kang assistant or puwedeng later on siya na nga lang ang pag-trade-in mo, naka-monitor ka lang from time to time, 'yun. So, 'yun ang iyong mga next step na puwedeng gawin, 'no? Ah, Tapos 'yun nga, sabi ko kanina, kung hindi mo gusto yung style niya ng pagpili ng entry, puwede nating palitan 'yun. Yung style mo kung paano ka mag-entry, 'yun ang ilalagay natin kasi nga modularized 'to, 'no, modularized. Yung ating trailing stop na EA, yung robot natin na trailing stop lang talaga ang ginagawa niya, ayun puwedeng yun din lang ang gawin mo, mag-entry ka separately and you can build your business, forex trading business dito. So hopefully makita niyo yung, usage nito, ma-take advantage natin at willing namang, akong tumulong sa pag-formalize ng robot ninyo kung meron kayong ibang konsepto, 'yan. So puwede pa 'tong ma-improve, 'no, either itong si Saucer sa Hub or yung sa inyo, ayan. Basta tikmi lang tayo. Okey, kung wala na pong questions then we can end the call. Marami pong salamat sa pag-attend natin. Thank you po. Available na po itong robot sa ating Google Drive. Okey, maraming salamat po. Pastor Shem? Yes ma'am. May magagamit lang siya kapag ano 'no, naka-online, hindi siya yung tuloy-tuloy siya kahit naka-off ka? Opo, kailangan naka-on. Meron kang machine na naka-on, PC na naka-on, ayan. Opo. Ang pinaka-ideal is meron kang sariling
VPS, Virtual Private Server. Ayun, kasi sa cloud siya at yung service na yun is always on na machine in the cloud. Ayun. Opo. Yun po So kung yung may parang yung sinasabing may mga BPS, yun po yung para tuloy-tuloy or ito basta oo, naka-on ka lang? opo. Ako ang setup ko, yung desktop ko, naka-on lang. Kahit nasa labas ako, dahil naka-on yung desktop ko. May internet, of course, kasama yon. May load yung internet mo. Kasi pag nawalan siya ng internet, di siya makakapag-place ng order. Hindi makakarating yung order sa Tickmill server. Ayan. Hmm. So, kailangan may internet din, naka-on yung machine. Yan. At ang risk doon, syempre, pag nag-brownout yung bahay mo, sa bahay mo, di mamamatay siya. Mawawala, hindi na siya makakapag-trade. Yan. Kaya nga, virtual private server ang pinaka-solution. But bago kayo mag-virtual private server, subukan nyo muna at patunayan nyo na ano yung tamang timpla ninyo para to your advantage. Yan. Thank you po. Okay. Sige po. Marami po salamat. We can exit the call. Ang recording po ay share ko na lang later. Bye-bye. God bless po.